Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Inday Buriat, pangalan ko sa social media. Pero ang totoo kong pangalan ay Heart Academia. Gusto ko kayong dalhin sa istorya ng aking buhay kasama ang aking pamilya at lalo na sa nag-iisa kong ina. Simple lamang po ang pamumuhay namin sa probinsya ng Negros. Mahirap ang buhay pero masaya. Kailangan kumayod para makakain. Kailangan magpursige para mabuhay. Ako po ay may ordinaryong pamilya lamang. 7 po kami magkakapatid at 6 kaming babae at nag-iisa naming lalaki. Gusto kong ipahatid ang istorya ng aking buhay at ipakilala sa inyo ang pinakamamahal kong ina na nagluwal naming 7 sa mundong ito at patuloy na maiiwan ang kanyang mga alaala. Ito ang aking pamilya, pamilyang akademya, laki sa hirap pero masaya. 1 buwan pa lang ako dyan bitbit at yakap ng aking ina. 5 pa lang kami magkakapatid dyan at hinto na kami ngayon. Akala ng aking mga magulang noon ay ako na yung panghuling anak. Pero makalipas ang 8 taon, nasundan kami na nag-iisa naming lalaki at nasundan pa ng pinakabunso naming babae. Pagdating naman sa eskwela, kanya-kanya kami ng diskarte. Ang panganay namin na kapatid ay nasa uncle ko, kapatid ni Papa, upang makapag-aral sa high school. At isa ko namang kapatid ay nasa isa kong auntie. Hindi kaya ng aking mama at papa na suportahan kaming 5 sa eskwela. Dahil sa hirap ng buhay, ang isa kong kapatid ay lumuwas ng Manila upang magtrabaho para makatulong sa gastosing bahay. Ako at ang pang-4 kong kapatid ay tinustusan ng aming mga magulang sa aming pag-aaral hanggang kami makatungtong sa high school. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, napilit kaming huminto sa pag-aaral at napagdesisyon naming lumuwas ng Cebu upang magtrabaho bilang isang caregiver. At ang papa ko naman ay lumuwas din ng Manila upang magtrabaho. Pagkatapos ng 2 taon na pagdesisyonan kong bumalik sa pag-aaral kahit na naabutan na ako ng K-12 program. Hanggang sa nag-college na ako, hindi gusto ng aking mama ang kursong aking kinuha dahil ang guro daw ay palaging nagpupuyat. Pero sa huli ay sinuportahan pa rin niya ako. Sa hirap ng buhay, nagpursigi akong magtrabaho, makaiwas lang sa kahirapan. Nagsubok akong mag-online business at sa awa ng Diyos, kumita naman ako. Pinangako ko sa sarili ko na balang araw, madadala ko rin si mama sa mga resort at mai-experience sa kanya ang maginhawang buhay. Ilang buwang lumipas, nakaipon ako sa online investment. At yun ang simula sa pagtupad ko sa pangarap para sa pamilya ko. Tumira ako sa kondo ng Dumaguete at ang unang pagkakataon na humiwalay ako sa pamilya ko. Nagsimula akong tulungan ang aking pamilya at natupad ko na dalhin sila sa resort. Buong pamilya ko ang pina-experience ko at nakita ko si mama na napakasaya. Nung makita ko ang pamilya ko na masaya, ay sobrang saya ang aking naramdaman na hindi kayang bayaran ng kahit anuman. Masayang masaya si mama nung unang pagkakataon na nakapasok siya sa hotel at sinabi niya sa akin, "Anak, maraming salamat." Sa birthday naman ni mama, first time ko siyang sinurpresa. Naghanda ako ng mga balloon at nagprint ng mga picture namin. At unang beses narigaluhan ko sila ng cellphone ni papa. Unang beses din na maka-experience ng surpresa si mama. Sinabi ko sa sarili ko na nagsisimula pa lang akong tuparin ang mga pangarap ko para sa aking pamilya. Unang beses din na nagkaroon ng cellphone si mama, silang dalawa ni papa. Napakasaya ang aking ina nang dahil sa saya ay napaiyak siya.
Ang mama ko ay napakasipag. Hindi maiwasang ma-stress sa buhay, kaya dinala ko namin siya sa isang resort. Ito ang unang pagkakataon na kami lang dalawa. Unang pagkakataon na siya lang ang kadate ko. Nakikita ko ang saya ng kanyang mga mata, ngunit para may halong lungkot. Makalipas ang 3 araw sa resort ay umuwi kami sa probinsya. Dahil na-miss mo daw si Papa at na-miss mo magtrabaho sa bukid. Pinili kong tumira sa syudad dahil sa negosyo ko noon para mas madali ang aking mga transaksyon habang ako ay nag-iisa sa kondo. Dito ko ipinukos ang sarili ko na aralin ang trading o iba't ibang pwedeng pagkakitaan online. Sa pagnenegosyo ko, maraming pagkakataon akong naloko at na-scam. Naranasan ko ring maging stress at depress at minsan naramdaman kong wala akong maararating sa buhay. Lumayo ako at tumirang mag-isa at minsan ko na din nadadalaw si Mama dahil malayo ako sa kanila. Masasabi ko na ang mama ko ay napakabait at sobrang blessed namin na nagkaroon kami ng mama na kagaya niya. Si Mama ay masayahing tao at napaka-giver. Kahit sinong bisita na pupunta sa bahay, unang idudulot niya ay pagkain. Kapag umuwi ako sa probinsya namin, niyayakap ako ng mahigpit at hahalikan na para bang bata. Napaka-sweet si Mama sa aming lahat. Lahat ng pagsubok at problema ay kanyang kinaya. Sa ika-53 birthday naman ni Mama, sinurpresa ko ulit siya ng money cake. Unang pagkakataon na ginawa ko to kay Mama. Walang idea si Mama na susurpresahin ko siya ng ganito. Hanggang sa kinantahan namin siya ng happy birthday. Napakasaya ni Mama. Masaya kaming lahat na pinagdiwang ang karawan ng aming ina. Sa susunod naman ay kay Papa. Sinurpresa na naman namin si Papa sa Father's Day. Kunting handaan lang. Hindi kasi kami sanay sa mga surpresa. Kasi nga lumaki kaming walang kaya sa buhay. Pero ngayon, unti-unti na naming binago. At dahil sa sipag at tiyaga at pursige, lalo na sa aking mga magulang, ay unti-unti kaming umangat at nakaahon sa kahirapan. Hindi man mayaman, pero makakain na kami ng 3 beses sa isang araw. Hindi kagaya dati, nakamote o saging lang. 3rd year college ako nung pumutok ang COVID-19 sa aming lugar. Alagang-alaga kami ni Mama. Kapag umuwi ako sa aming probinsya, tuwing umaga, ay ginagawan kami ni Mama ng juice. Lemonsito ang pinapainom ni Mama sa amin tuwing umaga. At pinipilit kami magpa-araw upang lumakas daw ang aming immune system panlaban sa COVID-19. Napaka-healthy ni Mama that time. Vegetarian din siya at maraming mga herbal medicine na iniinom. Maraming araw, linggo ang lumipas. Tumawag ako sa mga kapatid ko at nangumusta. Ang sabi nila, nilagnat daw si Mama. Kinausap ko naman si Mama at ang sabi niya sa akin, "Anak, huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Pagagalingin ako ng Panginoon." Nag-request si Mama sa akin ng grapes, kaya pinadalhan ko siya. Nasiyahan naman si Mama sa pinadala kong grapes sa kanya. 5 araw lumipas, tumawag si Mama sa akin at sinabing, "Anak, kailan ka ba uuwi? Dahil miss na kita." Sinabi ko kay Mama na hindi ako makauwi dahil sa trabaho at hirap kasi ang signal sa amin sa bukid. At ang trabaho ko kasi ay online. Walang magawa si Mama, pero nakita ko sa mukha niya sa video call na namumutla siya. Kinabukasan ay nagpadala sa akin ang aking mga kapatid na litrato
na pinapakain nila si mama. Pero ayaw kumain ni mama dahil hindi daw niya kayang lunukin ang pagkain at masama daw ang pakiramdam niya. Marami naman siyang gamot na iniinom pero wala itong bisa. Paglipas ng halos 1 linggo, tumawag sa akin ang aking mga kapatid at sinabing gusto daw akong pauwiin ni mama dahil palagi daw akong hinahanap ni mama at lumala daw ang karamdaman niya. Nag-alala ako ng sobra. Kaya dali-dali akong sumakay ng bus at bumiyahe patungo sa amin. Pagdating ko sa bahay, agad-agad kong pinuntahan si mama sa kwarto. Unang kita ko pa lang kay mama, naramdaman ko na ang takot at kaba. Nakita ko siya na nakahiga sa kama at nakapikit ang mga mata at naghabol ng hininga. Nilapitan ko at niyakap ko agad si mama. Niyakap din niya ako at may binulong sa akin na hindi ko nagustuhan. Dali-dali kong sinugot si mama at sinabing, "Ma, huwag mong banggitin ang mga bagay na yan." Sinabi kasi ni mama sa akin na kapag mamamatay daw siya, ay makukuha daw kaming insurance para sa gastusin sa libing niya. Si mama kasi kapag nagkakasakit noon, palagi niyang sinasabi sa amin ang kanyang mga insurance. Hindi ko gustong marinig ang iyong mga bagay para kasi sa akin, ang insurance ay para handa kapag mamamatay na ang isang tao. Sinabi ko kay mama na huwag kang magsalita ng ganyan, ma. Ayaw ko naririnig yan sa'yo. Gagaling ka at magsasama pa tayo ng mahabang panahon at magagawa ko pa ang mga bagay na gusto kong marating sa pamilya, lalo na sa'yo. Hirap na sa paghinga ang aking nanay ng aking nadatnan sa bahay. Tinanong ko siya kung saan ang masakit. Masakit daw ang tiyan niya. Nahihirapan na rin siyang magsalita. Wala akong masyadong maisip kung sino man ang tao na pwede kong lapitan at hingi ng tulong tungkol sa kalagayan ng aking ina. Nakita ko si mama na hirap ng huminga. Sa part ko, gusto ko siyang dalhin sa hospital. Kaso nga lang, malakas ang COVID-19 that time at sigurado akong magiging positive si mama at mag-quarantine ang buo kong pamilya. Lumapit ako sa mga kaibigan ko para makiusap kung may kakilala ba silang private ng doktor o nurse. Dahil sa bahay ko lang sana, gustong ipagamot si mama. Lumapit na rin ako sa mayor namin, pero wala dahil nga natakot sa COVID. Wala kaming ibang choice. Dinala na namin si mama sa nearest Medicare Center at binigyan agad siya ng oxygen. At sabi ng mga nurses at doctor na kailangan siyang i-admit. Pero yun nga lang, kailangan niyang i-swab test. Tinawag ko lahat ang mga kapatid ko at sinabing sigurado akong magiging positive ang resulta ni mama sa swab test. Kapag mangyari yun, sigurado akong makwa-quarantine tayong lahat. Yun nga ang nangyari. Mabuti na lang hindi ako nasali sa quarantine, pati ang isa kong kapatid. Ako ang naging runner sa aking pamilya. Hatid ng pagkain sa 3 bahay ng aking mga kapatid at sa bahay ni Papa, pagluto, pagbili ng mga gamot at pagkain ni Mama at sa isa kong kapatid sa hospital. Parang bangungot ang nangyari sa aming pamilya sa panahong iyon. Lahat ng aking mga kapatid ay na-quarantine, habang ang aking nanay ay lumalaban para sa amin. Patuloy kaming nanalangin na magampanan at malampasan itong pagsubok sa aming buhay at mahigpit na dasal na maging okay na si Mama. Sa picture na ito, masaya kaming nakita si Mama dahil bumalik na ang kanyang sigla. Hindi ko malapitan si Mama pero nakikita ko lang siya sa labas. Kumakanta pa nga siya at laking pasasalamat namin sa Panginoong Diyos na malapit na makalabas si Mama.
Ngunit pagkatapos ng ilang ngiti at saya ni Mama, ay napalitan ng sakit at kabahala. Muli na namang sumakit ang kanyang tiyan na sa sobrang sakit ay nanginginig na siya. Ininjikan siya ng doktor pangpakalma at kumalma naman si Mama, pero nanghihina ulit siya. Pang-3 araw na namin sa Medicare at hindi masyadong komportable ang kwarto ni Mama dahil nga nasa public lang kami at walang masyadong kagamitan ang hospital namin. Tumawag at nag-inquire ako sa lahat ng mga private hospital para ma-transfer ko si Mama. Ngunit number 1 hit ang Negros Oriental that time at punong-puno ang mga hospital. Kinausap ko ang doktor at nurses sa kalagayan ng aking ina at ang sabi, kailangan nang madala ang iyong pasyente sa malaking hospital kasi bumababa na ang kanyang oxygen level at hindi na kaya ng regular oxygen. Kailangan niya ng mas malaking tubo. Tinawagan ko ang aking kapatid na nagbabantay kay Mama sa loob at kinumusta si Mama. Nanginginig at nanghihina na ng sobra si Mama. Tumawag at nagmakaawa ako sa mga private hospital sa Dumaguete upang magbigyan nila kami ng kwarto. Pero number 43 pa kami sa listahan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Patuloy ang aming panalangin na dinggin ang aming mga hiling. Kinaumagahan tumawag sa akin ang Polymedic Hospital. May vacant na daw sila. Dinala agad namin si Mama at sa emergency room kami agad nilagay. Inoxygen agad si Mama gamit ang malaking tubo. At pagkatapos ng 2 hours sa emergency room, ay dinala si Mama sa 3rd floor. Sa awa ng Diyos, nakatulog at nakapagpahinga si Mama sa bagong kwarto. At 3 araw ang kanyang tulog, ginigising na lang namin siya para kumain. Ito yung time na pinapainom ka ng gatas at pinipilit kitang patawanin. Masaya pa tayo dito. Pero kinabukasan, bumalik ang panginginig ng iyong katawan at mas lalong bumaba ang iyong oxygen level. Sinabi ng doktor na bawal na daw si Mama na magsalita kasi kapag nagsasalita siya ay bumababa ang kanyang oxygen level at hindi na rin siya pwedeng pakainin. Tanging ang gabot na lang ang nagbibigay pagkain ni Mama. Gusto niyang uminom ng tubig pero hindi pwede. Baka daw kasi mabara at pwede niyang ikamatay. Sinunod namin ang payo ng doktor para sa kabutihan ng aking ina. Hindi na rin siya pwedeng humiga ng normal. Dapat nakaubo siya para daw makadaloy ang hangin sa kanyang baga. Pneumonia ang ibang findings ni Mama maliban sa COVID. Grabe talaga si Mama. Lumalaban talaga. Halos mag-1 buwan na kami sa hospital. At every days na lumilipas, mas lalong lumala ang sitwasyon ni Mama. May sinabi sa akin ng doktor na kung gusto nyo, may paraan para makasurvive ang nanay mo sa COVID. May gamot kami, pero sobrang mahal. Kung kaya nyong bilhin para sa nanay nyo. Pinili ko ang gamot sa halagang 204,000 ang bawat bote. Kailangan ni Mama ng 7 bote sa gamot na yon para talaga umepekto. Sobrang mahal ng gamot at hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Kung saan ako humingi ng tulong para lang talaga mabili ko na kumpleto yung 7 bote na gamot ni Mama. Humingi ako ng tulong sa mga churches at sa mga kakilala kong mga businessmen. At sa awa ng Diyos, nakalikom ako ng pera pangbili ng gamot ni Mama. At sa iba ko namang gastusin, tinutulungan din ako ni Eric that time. Tinurok na nila ang gamot ni Mama. At ang resulta, may lumabas na isang lagkit na para bang puting plema na parang bubblegum sa sobrang lagkit.
Masaya ako dahil sa wakas ang mga plemang nakaharang sa kanyang baga ay lumabas. Naubos na ni Mama ang 7 bote na gamot. Kaso nga lang, mas lalong dumoble ang naging sitwasyon niya. Gusto ni Mamang kausapin kami lahat upang magpaalam. Sobrang sakit ang aming nararamdaman. Na gusto na magpaalam ang nag-iisa naming ina. Gusto niya nang magpaalam kasi hirap at pagod na daw siya. Ang hirap dahil hindi man lang namin siya nakita sa personal at mayakap man lang. Sabi ni Mama, "Mga anak, huwag kayong umiyak. Nakikita pa tayo." At may napakailaw na lumabas sa mukha ni Mama na para bang anghel na susundo sa kanya. Sobrang sakit ang aming nararamdaman. Ang sinabi ko lang kay Mama, "Lama, huwag ka magsalita na ganyan. Malalampasan natin at makakaya natin to. Huwag mo muna kaming iwan." Sobrang higpit talaga ang mga dasal at panalangin namin na may milagro mangyayari sa buhay ng aking ina. Ilang oras na lumipas, biglang tumaas ang kanyang oxygen level at biglang bumalik sa normal. Para kaming nabunutan ng tinik na nakita namin at nalaman namin ang resulta na bumalik sa normal ang oxygen level ni Mama. Ngunit hindi namin inaasahan na yun na pala ang huling hininga ni Mama. From 95 level of oxygen, bumaba ng 60, 50, 40, hanggang sa nag-flat na ang linya. Sobrang sakit. Nanawalan ka na ng Mama. I love you, Ma. Ma, I love you. 3 taon nang lumilipas. Ni Love. Pero habang ginagawa ko ni ito, Heart, ni Papa, bumabalik ni ang Sweet, sakit ni ng aking Dudong, ni nararamdaman. Mama. Nirevive ng doktor si Mama for 20 minutes at bumalik ang tibok ng kanyang puso. Ngunit kumatos na siya. Sinabi sa akin ng doktor at nag-iusap na kapag bibigay na ang katawan ni Mama, wag na natin i-revive pa ulit. Sinabi ng doktor sa amin, "Let your mother go and rest." Dahil para sa aming mga doktor, masakit din sa amin na mag-revive ng isang tao. Alam ko na lumalaban si Mama, pero sa katawan niya, hindi na talaga kinaya. Gusto kong makita at mayakap si Mama at masabi sa kanya na mahal kita, Ma. Pumunta ako sa hospital at nagantay sa mga nurses at doktor. Nakiusap ako na gusto kong pumasok sa kwarto ng Mama ko. Ngunit ayaw nila akong papasukin dahil bawal daw at makakwarantin daw ako paglabas ko. Nagpumilit at lumuhod ako sa harapan ng mga doktor at mga nurses na sana pagbigyan nila ako ng pagkakataon na makita at mayakap ang aking ina. Pinasuot nila ako ng 2 layer ng PPE bago pinapasok. Pero dapat 5 minuto lang ako sa loob. Pagdating ko sa COVID ward, para akong nakalutang sa hangin. Palapit pa lang ako sa kwarto ng aking ina. Nakita ko na agad ang kanyang paa. Nag-iiba ang kulay. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko pagpasok ko sa kwarto ni Mama. Niyakap ko agad si Mama at kinausap tungkol sa mga gandang alaala namin. Hinawakan ko ang kanyang kamay at habang ako'y patuloy na nagkukwento sa aming mga alaala, ay tumulo ang kanyang luha. "Mama, kailangan ka namin." Sa 5 minuto ng aking oras sa loob ng COVID ward, hinawakan ko ang kamay at mukha ni Mama. Hindi ako makapaniwala na yung nanay ko ang hinawakan ko. Sobrang sakit
ang makita mo ang mahal mo at nag-iisa mong ina na nakahandog sa isang kama at nag-aagaw buhay. Ang daming tanong sa isip ko. Bakit kaya mas lalong lumala ang karamdaman ni Mama? Hindi kaya sa gamot na tinurok ng mga doktor sa kanya? Ang daming tanong pero walang kasagutan. October 6, 2021, 1 o'clock in the morning. Tumawag sa group chat ang aking kapatid. Kaming lahat wala kaming tulog at patuloy ang mga dasal at panalangin na may milagrong mangyari sa buhay ng aming ina. Pagsagot ko sa tawag, si Mama agad ang aming nakita na wala ng buhay. Ang sakit-sakit na makita namin na ang mama namin ay wala ng buhay. Mahal na mahal ka namin, Ma. Naging kulay dilaw ang katawan ni Mama. Nang siya ay pumanaw, binihisan nila ang aking ina na wala ng buhay. Mama, hindi pa kami handang mawala ka. Nagsisimula pa lang po ako. Pero aram kong malakas ka at lumalaban. Maraming salamat sa iyong pag-aruga sa aming 7 at ni Papa. Wala na kaming ibang nanay na kagaya mo. Wala nang yayakap sa akin kapag uuwi ako sa bahay. Wala na kaming mama na yayakap sa amin. Yung mama namin gagawin ang lahat para sa amin. Nagpunta ako sa hospital at sa morgue na dumiretso. Pagbukas pa lang ng pinto, nakita ko na si Mama sa loob ng itim na bag. Ang hirap-hirap tingnan. Ayaw kong maniwala na ang mama ko ang nasa loob ng itim na bag. Gusto kong buksan at makita si Mama. Pero hindi pwede. Hanggang dinala na namin si Mama at bumalik na kami sa aming probinsya. Hindi man lang inuwi ang labi ni Mama sa bahay namin, kundi idiniretso nila sa sementeryo na para bang aso na nilibing. Hindi man lang kami makalapit o makita man lang si Mama sa huling pagkakataon. Ang daming tanong na sa isip ko na hindi ko alam kung ano ang mga kasagutan. I blame myself sa pagkawala ng mama ko kasi ako ang nagdala sa kanya sa hospital. Napatanong ako kung hindi ko sana siya dinala sa hospital, siguro andito pa siya ngayon. Mahirap man tanggapin, pero alam kong may plano ang Diyos sa ating buhay. Ibang-iba na ang bahay kapag nawala na ang ilaw ng tahanan. Kaya sa mga may magulang, ina, nanay o nanay, mahalin niyo sila hanggang may panahon pa at andito pa sila sa mundo. Dahil kapag mawala na sila, sobrang sakit. Saya ninyo. Mama, mahal na mahal ka namin, lalo na ni Papa. Mahal na mahal ka naming lahat. At mamimiss ka namin ng sobra. Maraming salamat sa iyong pag-aruga sa aming lahat. Gagraduate ako ng kolehiyo na wala ka na. Pero huwag ka mag-alala, Ma. Nasa puso ka naming lahat. At ipapatuloy ko pa rin ang pangako na i-renovate ko ang kwarto mo. Patuloy akong mangangarap na abutin ang ating mga pangarap.